Kaya comfort feels free today, but it sends you the bill tomorrow. O, teka lang. Bago ka mag-scroll, hulaan ko muna kung ano yung pinakamahal na binabayaran mo sa araw-araw. Hindi yan kape, hindi rin yan pagkain, hindi rin yan gas. Pero yan yung comfort. Oo, yung comfort. Kala kasi natin libre lang yung pagiging komportable. Pero ang totoo, may kapalit yan eh. Kapag pinili mong matulog ng mas matagal, kapalit nung minsan ay opportunity. O kapag pinili mong huwag mag-aral ng bagong skill sa buhay mo na okay na to, pinagpapalit mo dun yung growth mo. Kapag pinili mong manatili sa kung ano yung madali, ang kapalit nun, yung potential na hindi mo maaabot. Kaya comfort feels free today, but it sends you the bill tomorrow. Kaya makikita mo yung mga successful na tao. Hindi sila naghahanap ng mas madaling buhay. Ang hinahanap nila yung growth. Kaya ginagawa nila yung mga may hirap. Nag-aaral sila kahit pagod sila. Nag-iipon sila kahit gustong-gusto nilang gumastos kasi may pera sila eh. Pero hindi. Nag-i-invest sila sa sarili nila. Nag-i-invest sila doon sa mga bagay kahit walang kasiguraduhan. Kasi alam nila na comfort today can cost you your future. No, biblical din yan eh. Sinabi yan sa Book of James, chapter 1, verse 2-4. Sinabi doon, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know the testing of your faith produces perseverance, and that perseverance, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Pansinin nyo, hindi naman sinabi ng Diyos na iiwas na tayo sa mga discomfort ng buhay. Sa halip, sabi niya, gamitin natin yung discomfort para mahubog tayo. Kaya, minsan, yung challenge na kinakaharap mo ngayon, either rejection man yan, waiting season man yan, o kahit anong hirap pa yan ng sitwasyon mo, hindi ibig sabihin nun na iniwang ka na ng Diyos. Yun mismo yung paraan niya para ihanda ka niya doon sa bigger purpose na hindi mo pa kayang dalhin doon sa version mo noon. Ulitin ko, baka yan mismo yung paraan niya para ihanda ka sa purpose na hindi mo pa kayang dalhin sa version mo noon. Kung gusto mong lumago sa career mo, sa negosyo mo, sa relasyon mo, at higit sa lahat sa pananampalataya natin. Tandaan natin na growth is uncomfortable. Kung lagi nating pipiliin yung comfort ng buhay natin, baka tayo rin yung umiiwas sa proseso na gustong gamitin ng Diyos para baguhin tayo. And again, comfort feels good today, but growth prepares you for God's purpose tomorrow in your life. Hindi sa akin galing yan. Galing yan sa Bible. Galing yan kay Jesus.